Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, lahat na gulat, si Torre na ang chef. Ako, si Torre na po ang chef mga kababayan, lagot na. Yan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito mga karibin natin. Ito po ang statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. The arrest of former PRRD is perfectly legal. No one can tell me now that it is illegal. Nako po mga kababayan. Ito naman po ay taliwas sa mga sinasabi ng mga law expert na mayroon pong pagkakamali, mayroon pong violation na nagawa yung pag-aresto kay former President Duterte. Dahil nga po hindi nila dinala sa custodial court, no? Custodial state. Korte ng custodial state at Pilipinas po yun mga kababayan. Hindi naman po nila dinala si former President doon. Bagkos ay dinala po nila si former President Duterte sa Villamor Air Base mga kababayan, kung saan doon po inilipad papuntang ICC or The Hague, Netherlands si former President Duterte. Anyway, no? Kung yan po ang paniniwala ni Executive Lucas Bersamin, alam niyo kung bakit niya ito nasabi? Isa lang po ang nakikita ko mga kababayan, no? This is to justify that the new, palakpakan po natin si Torre. Kahit ayaw natin, palakpakan pa rin natin, no? That the new PNP chief is not doing illegal, no? Kasi napaka sama namang tingnan kung ang bagong hepe ng pulisya ay lumabag sa batas, di ba? Itong statement na ito ni Lucas Bersamin, no? Nasabi niya ay perfectly legal. No one can tell me now that it is illegal. This is to justify that Torre, no, is a law-abiding policeman, no? Hindi po lumabag sa batas si Torre. Dahil ito po ang balita mga kababayan. Mula po ito sa Jamie News 3 hours ago. Palace announces the appointment of Police Major General Nicholas Torre III as the new PNP chief mga kababayan. So yan mga kababayan, tama po ang naging hula natin sa ating bulang kristal. Di ba? Di ba nung mga nakaraang vlogs, kasi hindi pa nakakapili ng ng hepe. Eto nga, nagkatotoo po ang hula natin dahil sabi po natin noon na masunurin itong si Torre, no? Siyempre, one of the character, no, ng isang PNP chief, dapat you follow orders, 'di ba? Mahirap naman maging PNP chief ka tapos hindi ka masunurin, 'di ba? Dapat talaga masunurin ka, para ikaw ay maging PNP chief, mga karabyo natin. So marami po ang uminit ang tenga dito po sa pagkaka-promote ni Police Major General Nicholas Torre bilang PNP chief. Marami po ang sabi nila, bakit ganoon? May kaso pa ito. Dapat sinisilip ng commission on appointment itong si Torre. No, baka may paglabag sa batas, di ba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? At saka yung mga ginawa ni Torre, no? Pag-aresto kay former President Duterte at saka yung pagpasok nila sa KOJC Kingdom, di ba? Compound, KOJC compound, medyo sabi ng iba, it is not makatao, di ba? May mga nalabag na mga human rights. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Pero ibinasura
yung mga kasong yun ibinasura po, mga kababayan, yung kaso laban kay General Marbel, no? Binasura na po at eto, patuloy pong magiging, ito na nga, in-announce na no? Si Police Major General Nicolas Torre na po, the third, no? Ang magiging PNP chief ng ating pulisya. So ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least malaman po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Alright? Ito pa mga karibin natin, nag-alok ng 10 million pesos para sa ulo ni Comelec Chief Garcia, inasunto ng terorismo. Nako, bakit kasi ganoon? Bakit mo naman bakit ka nag-alok, di ba? Para sa ulo ni Garcia. Ano ba ito siya? Nako, talaga. Dapat iniisip po natin ang ating mga sasabihin, di ba? Para hindi tayo, di ba? Malalagay sa alanganin. Ikaw ngayon, whether tama o mali ang ginawa mo, ayan, napasubo ka. Syempre, Comelec chairman yan di ba? Garcia. Maraming pera yan. Kaya lagot ka ngayon. 10 million lang pala ang kaya mo para sa ulo ni Garcia. Ngayon, baka, mahirap na lang magsalita mga kababayan. Maraming pera ito si Garcia dahil nagtatrabaho po ito sa Comelec, di ba? I mean, tamang-tama po ang sahod nito, di ba? Dahil katatapos lang ng eleksyon, talagang maaasunto ka dito. Kahit ilang milyon pa yan, baka kala mo. Anyway, mga karibin natin, dapat, what I'm trying to point out here, dinadaan ko lang po sa pabiro, pero dapat tayo pong mga Pilipino, kahit anong init na ng ating ulo, kahit anong bugso ng ating damdamin sa mga issue ng ating bansa, please refrain from doing this, mga kaubayan. Mapapasama kayo, di ba? Alright, ano pong inyong opinion dyan, mga karibin natin? Pero kung kayo po ang tatanungin, tama po ba ang ginawa niya o hindi? Di ba? Kung kayo po ang tatanungin, tama ba ang ginawa ng taong ito? Hindi na natin pangangalanan, mga kaubayan. Itong nag-alok ng 10 million pesos para sa ulo po ni Comelec Chairman George Garcia. Ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang po. At eto pa. Duterte allies posibleng itulak ang impeachment versus President Marcos. Ayon po yan sa isang analyst. Nako po. Bakit nagkaganon? Tiwalang-tiwala pa naman si PBBM sa kanyang mga kaalyado. Ito, mga karibin natin ang balita mula po sa News 5. Impeachment versus Marcos. Maaaring itulak ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo. Duterte allies pala. Akala ko Marcos. Okay. Duterte allies posibleng itulak ang impeachment versus President Marcos. Siyempre, palakpakan po natin. Maaaring itulak ang ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang impeachment laban kay President Bongbong Marcos ayon sa isang political analyst. Meron naman talaga di ba? Yung sa Duterte Youth. Kasunod nito ng umano'y senyales ng internal confusion at weak messaging sa gitna ng cabinet revamp ng administrasyon. The administration looks confused, disorganized ayon kay dating presidential advisor na si Ronald Llamas sa panayam nito sa big story ng The One News. Tama. Palakpakan po natin ito. Ito po ang itong gusto ko sa mga sinabi dito The administration looks confused and disorganized. Yan po, tamang-tama po ang description nito sapagkat ganun talaga Parang hindi organisado ang ating gobyerno, di ba? Kaya nga nagkaroon ng courtesy resignation or reassignment or something like that, di ba? Reshuffling, di ba? Yung iba natanggal, yung iba nag-stay. Ano sa palagay niyo, mga kababayan? Organized ba or disorganized ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. o yung kanyang administrasyon, especially yung kanyang gabinete? Yan, mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? Eto pa. Nako. Courtesy resignation nina
DOJ Secretary Boying Rimulya, DILG Secretary Junvic Rimulya at DND Secretary Gibo Chodoro hindi tinanggap ni PBBM. Ito, breaking news. Ayon po ito sa billionario.com, Marcos rejects resignation of Rimulya brothers. Bakit kaya? Ha? Bakit kaya? Oh, isipin nyo si SOG Guevara is doing his job correctly and following the law, no? Pero dito po sa Rimulya brothers, nakita po natin kung paano po nila takpan ng isa't isa sa kanilang pagsisinungaling noong Senate hearing, no, ni Senator Amy Marcos. Oh, di ba? Pero na-retain, no? Hindi po tinanggap ang kanilang courtesy resignation. Ano ang meron sa mga Rimulya that President Bongbong Marcos Jr. cannot axe, ano? Sabi nga sa balita, axe, sinibak, hindi pwedeng sibakin ni President Bongbong Marcos Jr. ang dalawang magkapatid nito. What is in there, no? Ano ang nandyan sa kanila? Bakit ang hirap sibakin? Ganun ba sila kagaling? Ganun ba sila ka-perfecto magtrabaho at walang nakitang pagkakamali base sa evaluation? Oh, di ba? Kayo na lang pong bahala. Aba. Rimulya brothers are involved doon sa pag-aresto kay former President Duterte. Retain. No, eto may nakuha tayong pattern, ha. Oh, si Police Major General Nicolas Torre III involved din doon sa pag-aresto kay former President Duterte. Anong nangyari? Promoted as PNP chief. Well, anyway, congratulations po sa inyong lahat. Sana ipagpatuloy ninyo ang inyong mga gawain, lalo na ang pagsunod sa ating mahal na Pangulo. Ayan mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, pangako na naman. Okay? Basahin ko lang para sa inyo, at least alam nyo po, ha. Sabi po dito, 2 subway station done within Marcos term. Ayon po sa DOTR. Nako, ang hirap naman sa inyo. Inuunahan nyo ang pagkakataon. Done agad. Ha? Done agad mga kababayan. Sa salita, di ba? Tapos na agad sa salita pero wala pa sa gawa. Ang tayin po nating matapos bago nyo sabihin done, di ba? Ang hirap nitong balitang ito. Ha? Kahit wala pa, done with, sabagay, with Marcos term. Hindi natin alam kung ngayon or maybe sa last minute ng last term, di ba? Pwede. Pero abangan po natin yan, ha? Pangako ito. Baka naman maging mapako na naman itong pangako ninyo, ha? Sabagay, 2 subway station lang naman ito, mga kababayan, no? Pero sana matuparin, no? 2 subway station done within Marcos term. Ayon po yung kay DOTR. Si Vince Dizon pa rin to, yung mga kababayan, no? Yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong gawin mong pagtatakip sa mga kasalanang nagawa mo, talagang ang lahat ay may kabayaran at talagang sisingilin ka nito at dapat mong pagbayaran sa mga Pilipino. Police Brigadier General Nicolas Torre III nahaharap ngayon di umano sa isang malaking kaso. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, unti-unti di umanong lumiliwanag ang kadiliman at unti-unti nang nakakamit ang katarungan na matagal nang pinagdadasal ng sambayan ng Pilipino. Police Brigadier General Nicolas Torre III nakaharap ngayon di umano sa isang malaking kaso. Ayon sa official report
report na inilabas ng Philippine Star Global Online, and I quote, CIDG Chief Torre faces illegal detention case. Manila, Philippines, the head of the Police Criminal Investigation and Detection and 9 CIDJ officers are facing criminal charge for allegedly detaining a businesswoman for 6 days based on a photocopied red notice from the International Police Organization Interpol. CIDG Director Major General Nicholas Torre III and his subordinates failed to attend the preliminary investigation set by the Makati Prosecutor's Office on April 21 and 28. In March, Rochelle Calle, 48, filed complaints for unlawful arrest, arbitrary detention against Torre and his men. The Star asked Torre for comment but has yet to receive a reply. Calle accused the CIDJ of illegal detaining her from November 21 to 27, 2024 after the Interpol issued a red notice against her on May 2, 2023. She was charged with fraud by her former business partner Abdul Malik Al-Shihim in the United Arab Emirates. Based on Calle's complaint, a copy of which was obtained by the Star, 4 officers from the CIDJ's Detective and Special Operation Unit went to her house to serve an Interpol red notice on November 19, 2024. After 2 days, 7 CIDJ officers arrested Calle and the Makati City Hall. The businesswoman claiming she endured dire condition while being held at the CIDJ headquarters sought assistance from the Public Attorney's Office, PAO. And a letter dated November 26, 2024, PAO's Quezon City Division urged Torre to release Calle since she had yet been shown a court order or arrest warrant for authorities both in the Philippines and in the UAE. On November 27, 2024, Calle said police accompanied her to Department of Justice to file a perjury case against Al-Shihim, only to be told by the fiscal that her complaint was incomplete. Before she was released, Calle said she was made to sign an affidavit stating that she surrendered to police. End quote. Sa naging balitang ito ay talaga namang kumpirmadong nahaharap ngayon sa malaking kaso ang Police Brigadier General na si Nicholas Torre III. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay hindi na ito matatakasan pa ng nasabing general at dapat lang niyang harapin ito at pagbayaran ang lahat ng kanyang kasalanan kung sakaling ito'y mapapatunayan na lumabag ito sa batas ng Pilipinas. Dagdag pa ng marami sa ating mga kababayan ay kung ang isang taong nagkasala sa batas, opisyal ka man ng gobyerno or hindi, ay dapat mo talaga itong pagbayaran. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng So yan mga kababayan, ano na kaya ang nangyari sa kasong yan, no, mga karibin natin. Pero ngayon, I think mababasura naman po ang kaso dahil PNP chief na nga po si Police Major General Nicholas Torre. Ito rin mga kababayan kasi nang mabulatlat po natin itong yung history ni Police Major ni PNP Chief Torre, no? 'Di ba noong mga nakaraang buwan, I think weeks, no, na-share po natin dito sa ating munting channel na si General Torre po ay persona non grata dito po or dyan po sa Calbayog City, 'di ba? Pero ang tanong ko dito ngayon mga kababayan, ganun pa rin ba ang status ngayon ni Police Major General Nicholas Torre or PNP Chief Torre? Ngayong siya na po ang hepe ng pulisya. Matatanggal na po ba yung status na persona non grata sa Calbayog City? Oh, yan, medyo napaisip ako mga karibon natin. Or di ko kasi alam about dyan eh. Yung kung may expiration ba yan, di ba? Kung ilang taon lang hanggang, di ba? Pero ngayong siya na po ang PNP chief, alangan naman hindi siya pumunta dito if ever na mag-inspection siya, di ba? Sa Calbayog City, mga kababayan. Ang tanong dito, hindi na ba siya persona non grata ng Calbayog City, mga kababayan? Yan, malaking tanong po yan at iiwan ko po sa inyo kasi hindi ko rin alam, no? At least ma-share lang natin that the PNP chief right now is being persona non grata sa Calbayog City. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like and share the video. Maraming salamat po.
Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.